Blacklist Academy LTX. LTX. And Papa Colas, gusto ko lang balikan yung point ko na kung kay Kevier di tayo sigurado, kay West, since medyo nandito naman siya noong season 1 eh. Tama. Alam mo ba na sa buong Smart Omega ng S1, siya ang pinakamaraming MVPs at pinakamataas na KDA para sa kanyang respective team at sakto, siya pa yung natira para sa Smart Omega. Ang alam ko, tinawag natin siya dating Super West kasi siya yung halos nagbibigay talaga ng kumpiyansa sa Smart Omega Neos sa mga yung Harit Place niya. Harit Gods yan. Ito, magbabato ako ng number Ayan. 71.4% win rate ni West regular season for that Harit. We have Ingan, the statsman, para kay West dito. 71.4%. So, nyo double check Pero nandun yun. Siguro nag-round up lang ako. Pero ganyan kagaling si West when it comes to his signature Harith. Ayan. So, makikita natin yung draft ng dalawang teams natin. Tinanggal ng Smart Omega Neos ang Digi Kalja and the Claude. Siguro nag-research to sa mga history ng ating mga teams natin. And sa Blacklist Academy LTX naman, Ling, Fanny, and the Kadita ay nila ng burst damage. Pero ang unang ipa-priority or priority pick for the side of Smart Omega Neos is the Pakito. Grabe naman kasi yung Pakito ngayon no? Ibang Pakito Parang may caster ako na narinig. Hindi ko talaga ma-recall kung sino from our team. Pero parang at this point, kahit hindi mo ma-master yung combo ni Pakito, gana pa rin kasi ganun siya kasakit. Basta sumusunto ka lang. Basta sumusunto ka lang, spam ka lang ng spam. Gana na. Parang narinig ko nga yun. Nakalimutan ko din kung sino nagsabi nun. Pero tama nga naman siya. Kasi nung ginamit ko siya, nung sinabi niya yun, hindi naman ako ganun kagaling magpakito. Pero basta hanggat tumatama, mag-spam ka lang na mag-spam, masakit nga naman talaga. Baka nasa legend ka lang, kaya mala. Joke lang, ako pala yung nasa legend. Pareho lang tayo. Legend to ka, di ba? Pero ako kasi 19%, ay 19 games lang. Tapos 95.4% win rate. Pero legend to ka na. Pero legend 2. Ako legend 3 pa lang ako. Okay. Kailangan natin mag-homework. Okay. Pero ito, going back sa draft natin. So, Blacklist Academy LTX, they prioritize the Fredrin and the Valentina. Siguro ina-expect na to na sa side ng Blacklist na kukunin to. May kukunin silang pwedeng makuha na ultimate, kumbaga, kaya, or magandang ultimate na gagamitin ang Smart Omega Neos. Kaya pinaghandaan na nila yung Valentina. And for the Fredrin, it's either pwede ito maging XP lane, medyo flex na siya ngayon. Flex talaga or the jungle. Alam mo, gusto ko tong pick ng Blacklist Academy LTX Kasi kung mapapansin natin, familiar din naman ang isang player from Smart Omega, which is si Rail. Dati na yung naglaro sa MDL S1. If I remember correctly, sa Zol? Sa Zol, yes. Sa Zol, no? Zol Esports. Napaka-wide ng hero pool niya, pero one of his signature heroes din is the Valentina. So in a way, maganda na for Blacklist Academy LTX na nakuha nila itong hero na to na maganda yung skill set, and at the same time, napigilan pa nila si Real mag-Valentina. So agaw pick to. Agaw pick din yan. Agaw pick ng Blacklist Academy LTX. Pero speaking of which, ang sagot naman ng Smart Omega Neos is si Daddy Franco at si Brody on their gold lane. Maganda, burst potential or burst damage, physical penetration ang pwedeng ihandog dito ng Smart Omega Neos with that Brody. Sabayan mo pa ng isang Pakito na napakasakit din kapag yung bar niya sa baba, nagpulan na pag kinombo mo yun, masakit yun, boss. Pero ang sagot is the Kufra. Nako po. May yakap sa dilim to. Siyempre, alam naman natin na paborito ko yung Kufra na yan. Ayoko ng Kufra mo, boss. Nagugulat ako sa Kufra mo. Kung ako Kufra man, ikaw Bea man. Bea man. Kaya tayo na sa legend, isang hero lang alam na. Yun lang talaga, boss. Pero pag gumana naman, gana talaga. Oo. Ang maganda rin sa Kufra is yung dash na meron si Pakito, pwedeng man-negate using the bouncing ball ng isang Kufra. And syempre, yung Brody din, meron yan. Pag gusto niya i-stun, ma-negate din yung kanyang yung second skill ng isang Brody. But going into the banning stage, alam ng Blacklist LTX, wala pang gamit or wala pang hero para dito kay Ryle. Kaya siya yung tina-target niya. Tinanggalin ng Kadita, ngayon naman yung Eve. And sa side naman ng Smart Omega Neos, alam nila wala pang gold lane or tinanggal nila yung 1-1. Oo nga, maganda. So far. Ay, teka, gusto ko balikan yung pinag-uusapan natin kanina. Ano Nanalo na ba ang Claude so far? So far, this season? Hindi pa. Parang hindi pa. Parang hindi pa. Kasi nung kahapon, ginamit siya na Yuk TZ, that's 0-2 against Echo Proud. Tapos, hindi pa siya nananalo until now. Kasi panay, ang nakakatapat kasi ng Claude lagi is the Beatrix. Oo. So, medyo nagkakaroon ng
disadvantage. Hindi naman disadvantage. Na-outplayed lang. Mas lalo na sa early, no? Sa early. But, yun nga, ang laging nakikita natin ginagamit ng gold laner or marksman here sa day 1 and day 2, it's either the Claude, 1-1, or the Beatrix. Ang Brody parang pangatlo o pang-apat ko pa lang siya nakikita today. But eto, yung bans natin, tinanggal nila yung X-Borg, which is gana kasi for some teams na nakita natin since kahapon din, at tinatanggalan nila ng possible sustain sa XP lane ang Blacklist Academy LTX. Ang hirap niyan, men, pag nakaset yung Cupra mo, isa o dalawa, tapos nag-last insanity. Oo, ikutan ng apoy, no? Naku po, grabe. Marami talagang pwedeng possibilities of combinations na pwede magawa pag nakuha nga nila yung X-Borg, pero buti na lang Smart Omega Neos, tinanggal nila ito. And alam mo ba si West, actually hindi niya ganun karaming beses ginamit tong Brody na to nung last season. More on Harit talaga siya, di ba? Harit, tawag dito, Claude, Bea. Pero dito na makikita gagamitin ni West etong Brody. But for Blacklist Academy LTX, I think they need to go with the XP lane. But ito na yung Beatrix na sinasabi natin na laging ginagamit ng ating mga teams dito since yesterday. And for Smart Omega Neos, mid lane, pwedeng Farsa, open ang Farsa for Rail, pwede niyang kunin. And for Luis as a experience, siguro lapo-lapo na to. Open ang lapo-lapo ni Luis eh. Respect. Galing MPL yung lapo-lapo niya, men. Galing MPL, tapos tatalon dito. Tapos tatalon dito sa MDL. Yung bravest fighter dito. Kumbaga nagpabadak muna. Diba? Tapos kaya-kaya. So, nakakagulat actually na Blacklist Academy LTX. Siguro ito pa muna yung icebreaker. So, tignan muna natin kung ginamit ba ni Louie yung lapo-lapo niya. Tapos natalo natin. Di ba kumpiyansa yun para sa Smart Omega Neos? Parang papanghinaan siya ng loob gamitin niya ulit di ba? Pwedeng strategy to, pwedeng mind games ng sa psycho. Pero ang layo ang natin mga sinasabi. Malayo. Faramis and Bane, this is the first time din na makikita natin siya today sa Season 2. At the Bane rather. Kasi kahapon ginamit siya ni Aizawa, yung Faramis against Echo Proud. And Bane, first time natin siya makikita. Parang nakita ko na tong strat dati. Pero bago pa yun na-adjust execution din yun eh. Okay. Wala lang sa Lina yun eh. Ay, Freya! Ito na. Dito mo na makikita yung impluensya ni Syre. Ito na. Parang ang dami niyang mga lumang dinadala dito. Pag ito naka-arrival, ewan ko na lang. Dalawang arrival. Pero sayang walang si Lina. Actually, si Rail nagsasalina yun last season. Si Rail, diba? Wala kasi pero gusto ko balikan yung sinabi mo, Freya. Ang kinakatakutan ng mga tao sa RG. Ayoko sa kasapat. Pag nag-XP ako, ayoko tapat yan. Yung Freya na yan. Naalala ko, doon nagka-customan tayo. Ginamit yan. Disanti. Tapos syempre ang gamit mo doon, Beatrix. Diba? Sabi sa'yo. Syempre. Kasi yun ang open eh. Masakit ang Freya ngayon, pero eto na, we are moments away from our game number 1. Unti-unti na tayo papasok sa Land of Dawn. Parang meteor yan eh, yung mga Power Rangers, pre. Grabe. Ganun yun eh, yung mga magsasomon na yung Power Rangers. Pero ba't 5 lang? Ba't 5 lang yung bumagsak? Dapat 10 yun 5 lang naman ng Power Rangers na original. Hindi, pero 10 yung hero dito. Okay. Mali. Baka nagsanib-sanib na sila. Nagsanib na. Tama Baitus na sila, Baitus. Pero eto na. Game number 1, Smart Omega Neos versus Blacklist Academy LTX. Sino ang mauuna? Sino ang magpapakitang gilas? Malalaman natin yan maya-maya lamang. Alam mo, gusto ko sabihin sana na maaari bang na-adapt ng bagong revamped Smart Omega Neos ngayon yung kind of playstyle na meron sila no Season 1? Kasi yung Season 1 sobrang aggressive nila early game. Gustong-gusto nila yung mga single target, tapos talagang gank kung gank. Ang lakas nila mag-pick off, early game pa lang. Doon sila talaga nakilala last season. Pero titignan natin yan maya-maya lamang if ma-adapt nga naman talaga ng Smart Omega Neos yung kanilang playing style. But this is going to be a jungle Freya na hawak ni Vriex. Habang si Luis naman dito, tamang kumukuha lang ng information kung nasa na etong Freya or si Vriex. Tama ka sabi mo, flex tong si Asi. Nung sinabi mo yun, actually, inisip ko na jungler yan Pero si JD, tumalong kay Supermark, pok lang naman. Mukhang masyado malalim dito si JD, pero makakatakas rin naman. And gusto ko lang sabihin na akala ko talaga jungler nito si Fredrin. Akala ko din Ito yung sinasabi natin talaga, boss. Masakit na yung paghampas. Grabe Palong-palo ML na ML itong si Vriex. At gusto nilang kunin itong mga gold plating sa may baba. Gusto nilang kunin itong si Supermark with a triple K. Pero nakapag-figure out na hook
nito si Asi. Asi, saan ka pupunta? Tamang disengage na lang muna, sabi niya. Napa-retribution doon si Vriex siya. They wanted to secure the kill, pero okay lang kahit wala. No casualties naman for Blacklist Academy LTX side. And at the same time, halos ubos na yung gold plating. Pero tignan mo! Aray ko! Tignan mo yung Paramis tsaka yung Bane. Eto. Men, wala nang... Aray ko! Pulatong-pulato na yung turret 1 ng Blacklist Academy. And parang hindi pa ata sila Xavier, tapos dahil ba? itong si Matt ay nagpapakitang gilas. And now JD will be forced to back away. Finally, meron ng casualty ang Blacklist. 2 for non-trade at mukhang mababasag na nila ang Torres Pass. Ito rin yung maganda sa isang Bane eh. Una pa lang, kung makaka-snowball yan, masakit na rin siya, tapos mabilis pa siyang mag-take ng objectives. Alam naman natin, yung passive niya, lalo na sa mga Torre. Pagkasa ka ng skill niya, iikot yan, masakit yung damage niya, and not just for the heroes and minions, pati na rin sa mga neutral objectives like the towers and other buffs na meron dito sa Land of Dawn. Pero ito, medyo tumahimik muna yung dalawang kupunan natin. Si 2-2 lang ang ating scoreboard. Nakakuha na nga si Xavier doon ng kanyang sapatos. Pero si Supermark, level 4 pa lang dito. Pero tumalon si JD, miniyakap! Oh, ganda ng yakap kay Matt, pero magagamit rin naman Altar? ang altar. And now, free hit lang ng Shark bait. free hit dito si Bullet. And now, yung shark bait Uy! na nilabas dahil si Vriex din ay napatalon and Rail will fall down. Kung makakita ng pating, tatalon talaga ako. Palayo. Mas lalo na pag wala sa tubig. Oo, wala sa tubig. Nakakatakot yun, tapos 5 pa yung pating na Naglalakad lumalabas. na pating. Tatalon talaga ako doon. Pero ang ganda nung pick-off nila doon. Kay Rail doon sa may mid lane. Saktong-sakto yung pagtalon ni Vriex sa kanya kasi nga nakakita siya ng pating. But still, there's just hindi siya lamang, hindi pa nakakalamang dito ang Blacklist Academy LTX. Hindi, pares lamang pa. 8-8 lang ang good lead nila. Kaya pang makuha to ng Smart Omega Neos kung unti-unti lang nila yung magandang pag-ikot sa mapa. Oh, JD, hindi ka na. Alam ko, Uy, tatamaan tumulo na niya naman. si Lewis, pero tinamaan pa rin ang Tyrant's Revenge at 3 ang magpapatuma sa kanya at mukhang meron namang sagot ata dito Omega News na try nila pero eto na naman. Uy! Ano naman si Vriex? Tumalon At na naman. nag-retribution pa pero naka-flicker out lang din naman si Supermark. No casualty. No turrets taken down. Smart Omega, kahit pa paano okay lang daw, okay lang. Ang daming talon. May talon si Vriex, may talon si JD, tapos pag nahuli, nandun yung mga bullet ni bullet. Oo nga Ang sakit ng mga bullet ni bullet. Eh, ang daming crowd control din na meron itong Blacklist Academy LTX. They have the taunt ni Asi with that Fredry. Naandun yung talon at yakap ni JD. Naandun yung terrified din ni Kevin kung sasama niya sa clash. Pero si Vriex din, yung mga talon niya or knock-up niya, yun ang masakit eh. Yung paghampas niya na napakabilis, yun yung umaaray dito sa Smart Omega Neos. So far, gusto ko yung nakikita sa Blacklist Academy LTX siya. Kasi kahapon, na-sweep sila na 0-2 sila Pero parang game lab sila ngayon na 0-2 pero bumawi today for day number 2. So Blacklist Academy, medyo bumabalik na yung kumpiyansa nila na maaaring nawala yesterday. So far, maganda ka nilang pinapakita. Pero Smart Omega Neos with this Bane and Paramis pick, ang ganda ng push potential nila. Pasag na nga yung sa basag taas na yung taas eh. Siguro nagkaroon ng pep talk din with Uncle Eson. Siyempre, may mga wisdom ng isang Uncle Eson. Tito Wisdom. Tito Wisdom. Yan. Dapat alam mo yan. Akala ko Tito Wisdom. Dito ka na Tito, Tito yung ka mga Tito Wisdom. Siyempre, ipa-pep talk mo yung mga bata mo para okay lang yan. Bawi tayo. May laro pa tayo bukas. Kaya pa nang mag-bounce Alam mo, back. yung ngiti pa naman ni Eson, napakaganda. Oo. No, parang pag ngumiti siya, mapapangiti ka Oo. May ganung caster kilala ko sa MPL, si OSX. Oo. Pag ngumiti si OSX, napapangiti din ako. Pangiti ka na lang din. Shoutout kay Boss OXX na nasa Romania din. And ito na, malalaman. Ito yung may ginagawa ng Smart Omega. Kaya pa to, galing silang taas kasama ni Rail itong si West. Ngayon naman nasa baba sila. Gusto nila yata kumuha ng magagandang objectives din. Unti-unti nilang kinukuha yung mga torre ng Blacklist Academy LTX. Kailangan nila gawin yun kasi nga yung current composition nila, Bane and Paramis, they need to utilize the fast rotation na kinakailangan talaga nila gawin para makatulak. Pero tingnan mo Grabe si naman JD! yun! Parang ako Ang lang sakit tong mag-set! bomba! Dahil kahit sa torre, marami siyang Grabe nayakap. naman yun, boss! And now Matt will fall down. Turret Nakagat. will go down as well. Pero Supermark, meron Ay, nakagat, pero nakatalon. Pero tinamaan pa rin ng Torre. At siya naman ang tutumba. Kevin. And now si Louie from MBL naman ang sumasabak para Smart Omega. Pero wala na muna maglalaban dahil walang damage. Hinahabol pa rin si JD. JD, Bouncing bouncing ball. ball. Bouncing Hindi naman ball. yung hook. Nakuha yung catapult sa likod. At si Louie ay magfa-fall back.
Grabe ang engagement. Papaklas. Grabe naman yung pag-set na yon, yung parang ikaw... Alaingan! Alaingan! Tapos nakita mo yung bomba? Oo. Alam, papakulas din nyo. Ay, hindi. Sige na. Sige na. Sige na. Sige. Sama mo na ako. Dapat ako Pero ito, nagsabi yung nun. turtle nakukuha ni Matt at sila ay makakuha ng isang objective dito na kanina pa nilang hindi nakukuha pero unti-unti na rin medyo nakakabawi din naman. Hindi rin lamang, hindi rin sapat, hindi rin tabla. Marami pa tayong makikita dito sa ating laban kasi halos dikit lang, 8-8 lang naman yung lamang ng Blacklist Academy LTX. Nakakalamang sa objectives o sa tower takedown ang Smart Omega News, which is, alam naman natin, ang Torre hindi nagre-respond yan eh. Oo. Kaya, Matakot ka kung nag-respond yan. sabi ko nga eh, yun naman talaga ang objective ng game eh. Basagin mo lahat ng Torre, basagin mo ang base para manalo. Oo. Di ba? Tama ka. Pero nag-concede dito yung Blacklist wala silang nagawang initiation doon. Oo. Si Louie. Pero- Trabaho is trabaho. Nagtutulak lang sa taas. Eh mukhang pupunta sila dito sa may baba, ang Blacklist Academy LTX. Tumulong si Vriex doon sa may bush area. May mahuli, may mayakap. Grabe naman si Super Ayun Mark naman yung bomba. forcing that cult altar. At yun ang mga pating. Aray Pero tingnan ko! mo si Freaks tumalon galing sa likod. JD! Pero si JD pa rin ang unang tutumba. Pero naman sabi naman nila, Matt, ikaw Brody! na iisahin ka na namin. Pero si Louie Aray coming from ko! all the way from MPL going Aray to ko! pull it. Sinuntok! Mas masakit ang aking kabao sa bala mo. And now, si Tuloy-tuloy Kevin pa rin naman, sila. ang kanyang minamataan. Vriex! Vriex mapapalayo. Vriex. Sword of Birth Memory! Uy! Hindi ko nakita. Bang! Tinabahan pa rin ito na. Ito na yung Mobile Legends Bang ni Luis. Galing ako MPL. Galing ka rin MPL. Hindi natin kung sino magwawagi. Pero low ang kanyang buhay dito. Meron siyang kasamang dalawa doon sa may bush area. At sila ay magdi-disengage muna dahil may Lord na tayo mabubuhay in 20 seconds. Nagulat ako dun sa torn apart. Oh. Akala ko nakatakas na si Vriex dun eh. Biglang nag-cooldown eh. Biglang kumidlat eh. Wala namang ambon pero kumidlat. Oh, JD. JD? One. Ay, hindi. Hindi. Maganda yung paglabas May pating, ng boss, Deadly may pating. Cuts eh. Makaka-cancel kasi yung... Ay, no! Oy! Pero may nahook! Op! Suppress! At hindi ka makakatakas. Pero okay lang. Okay lang for Blacklist dahil meron pa silang Retribution holder for this Lord. 20 seconds in, makukompleto sila. Pero that was good initiations from Smart Omega Neos. At mukhang makakapwesto sila ng maganda dito for this very first Lord take. Ito yung sinasabi natin. Unti-unti lang para Smart Omega News. Kumakagat na yung mga hook ni Super Mark with Triple K. Pero si Vriex na dito ang nangunguna ng pwestuhan dito sa ating Lord area. Pero nandito na rin si Matt. Kumukuha na rin ng magandang pwesto. Super Mark naghahanap ng vision. Nandun na rin si Rail para makakuha din or para maging backup dito sa side ng Smart Omega News. Alam din dito ng Smart Omega, walang tawa. Mukhang hindi ito ko-contest. Oo. Si Rail, nakita dito si Vriex at this is going to be an uncontested Lord Smart Omega Neos. Grabe. Isipin mo, no, yung isang hook lang ni Super Mark is what sets them up for that uncontested Lord take. Na medyo na-discourage yung Blacklist to attempt kunin yung Lord na yun eh. Kulang na nga sila, XP-laner pa. Mahirap walang manggugulo. And if ako si JD, pag nag-Cobra ako, takot na takot ako pag wala XP-laner ko. Oo. Kasi I'll be forced to zone. Totoo. When alam naman natin yung Kufra, kailangan yan mag-bush Aha. para maka-setup. Kasi pag nakita mo naman nag-stretching si Kufra, mag-initiate ka ba? Ako, hindi na ako papasok Diba, hindi? doon. Oh. Saka ang gandang tama doon eh. Maganda rin yung pagkaka-takedown nila dito kay Asi, yung sa Fred Drill. So wala nga mag-zone, wala mag-soak up ng damage, hindi makaka-setup etong si JD. And that's the perfect time para sa Smart Omega Neos na okay, walang Fred Rin, walang frontline sa kanila, kunin natin tong Lord, walang magde-depensa dyan, walang magko-contest siya. Ito na nga, nakukuha nila yung mga bagay na kailangan dito ng Smart Omega Neos na kailangan pa nilang ginagawa yung mga tore. JD? JD ha? Oy, Oy, nag-flicker napa-flicker. out. Kasi alam niya, apat eh. Dito mama yung talon, kukunin na lang nila yung kanilang mga resources na nakikita nila dito sa mapa. Pero may conceal. Pero si Rail, ito ha, mukhang papasok dito. Pero si Vriex sa force to go out. Yung torn apart memory, medyo nabitin lang. Nabitin, pero that's a sign for Blacklist na medyo masakit na itong si West. Louie, napakatapang pupunta dun sa tore ng Blacklist. Pero alam mo, ang napapansin ko, gusto sana kumuha mag-1 ng Blacklist bago i-clear yung Lord. Uy! Pero tingnan mo ito! Ay, grabe naman! Si JD rin naman nakayakap Yung mga pero hindi pating! nakakayanin yung mga pating! -1, Kevier Asi! is gone. Asi going in the front line. Itong motor na Ay! memory, kulang na naman. Bullet with the sniper, tumama pero it's not gonna be enough.
Now, 4 members of Blacklist will be forced to defend. Wala pa namang tumutumbang inhibitor turret. Pero once mag-regroup tong Smart Omega Neos, maaaring magbago yun. Teka, bantayin natin Super... Uy! Uy! Kinancel! Oh, Kaya natin, napapasok yata dito. Meron ang pati na ginamit. Vriex napakatapang. Siya naman ang nagfo-frontline ngayon and he has that damage. Pero with Caviar Gun, mapapa-out talaga yung Blacklist to. Pero okay lang daw kasi wala namang inhibitor na nakuha, Papa Kulas. Tama, pero kung ako sa Smart Omega Neos, okay na muna yon. Oo, chill lang. Chill lang muna tayo. And ito rin yung downside ng isang Freya when it comes to mid to late game. Yes, early lamang na lamang ka talaga. Oo. Pero ngayon kasi hindi mo na nararamdaman yung sakit niya kanina. Nagkaka-item na itong members ng Smart Omega Neos, especially itong si Supermark at si Wes. Nagkakaroon na ng mag-soak na ng damage itong si Supermark na andon yung mga turn apart memory ni Wes, and syempre ang pinakamahalaga yung pating at altar ni Ryle dito sa kanilang laban. Gumamit ng conceal dito ang Smart Omega. Wanted to go for a pick-off bago mag-Lord. Ayan na. Now, Blacklist talaga nag-iingat. I think they could contest for this Lord. Maganda naman dahil meron pa silang inhibitor turrets, pero alam to ng Smart Omega, kaya naman binaburst down na nila. Ang bilis lang nito. Uncontested ata May na naman conceal. to, pero may conceal. JD, lumalapit doon. Ganda na pagsusone doon ni Rail. Uy! At makukuha nila ang uncontested second Lord Blacklist. No casualties pa rin, so okay. Pero kailangan nila problemahin ang pagdating ng Lord dahil maaaring tumumba na ang kanilang mga inhibitors. Nangyari na naman yung kanina. Yes, nagkaroon ng conceal play doon sa may orange area ng Blacklist Academy LTX. Ang kaso nga lang, hindi kasama doon si Asi dahil nag-clear siya ng minion wave sa may baba. Nakaangat na kasi yung mga minion wave sa Smart Omega Neos, kaya walang frontline again sa side ng Blacklist at Academy LTX. Kaya ngayon, dito magmamarcha na ang Lord sa may gitna habang tipon-tipon pa rin naman yung 4 na kupunan or 4 na miyembro ng Smart Omega Neos sa may baba para nga naman magpantay-pantay ang kanilang minion wave equilibrium or minion flow na meron dito. May conceal play na gagawin dito Supermark. Umuntog na yung Lord sa may gitna at bukang butas na ang gitna. Pati na rin tong baba. Meron gustong pumasok si Asi nasa may gitna ng 2 members ng Smart Omega Neos. Turret in the middle lane will fall down. Pati na rin ang taas. JD nagcha-charge dito pero hindi niya matuloy ang initiation. Ayun na! Papasok ng Supermark. Nilabas na naman Yung ang mga mga pating. pating! Pati ang dalawang Torn apart memory! Torn apart memory. Hindi pa sapat. 5 members of Blacklist still alive. At may JD! Tori pa sa taas. JD nag-stretching na. Ay. Hindi niya itutuloy yung Tyrant's Revenge. Pero dito pa rin ang Smart Omega Neos, kompletong-kompleto, handang-handa makipagbakbakan. Si Asi. Louie doon, going after Asi, pati Vriex. Wala silang minions, mapapabak na naman ang Omega, waiting for another major objective to secure this win. Sabi ng Smart Omega Neos, mga barangay, kalma lang muna Kalma lang. tayo. Maaga pa. Nakuha na natin yung pinakagusto nating makuha noon kanina pa. Butas na or exposed na dito ang base turret ng Blacklist Academy LTX. All they have to do is wait for the next objective, which is the Lord, na mag-respawn within a minute at kuha muna ng mga resources, tago-tago muna sa mga bushes at antayin itong next major objective. Napapansin natin yung pattern ng Blacklist in the last 3 games na nilaro nila. Napaka-low ng kill score. Pero sobrang jump-packed yung mga initiations. Maganda kasi yung sustain ng team nila parati. Kaya kahit marami nang binubugay Smart Omega, and napakalaki ng gold lead, grabe, hindi pa rin sila namatay doon. Hindi pa rin sila namatay. Pero thanks to Caviar din na nakuha niya yung Cult Altar. Pero at the same time, meron nga yung sustain, pero do you have the damage to bring down Smart Omega? And so far, sila. parang bitin pa si Bullet eh. Medyo bitin pa si Bullet dito. And ang ganda rin kasi ng ginagawa ni Asi at saka ni Vriex. Sila yung mag-frontline habang ginagamit dito nila Matt, nila Supermark or ni Wes yung kanilang mga ultimate. So, kapag after na nung initiation, wala nang ultimate itong mga to, saka papasok yung Blacklist Academy LTX. Pero nga naman kasi, merong Cult Altar nga lang si Ryle, kaya hindi rin sila nababurst down agad-agad. So, ang nangyayari, parang even trade lang. Mababawasan nyo kami, mababawasan din namin kayo. Pero eto, mukhang bawasan na yung Lord at si Matt pa rin makakakuha at wala pa rin contest coming in from Blacklist Academy That's LTX. gonna be the 3rd uncontested Lord for Smart Omega. Parang gustong-gusto na nila tapusin to and they have the capabilities to do so. 9.7k gold lead
with a third Lord. Tawag ni Joshi Cakes dito yung Athletic Lord. May Athletic kidlat, may talon, may dash, at for sure, mas masakit. Wala na ring inhibitor turrets ang Blacklist at napakaganda ng minion wave management na pinapakita ng mga Neos. Kung makita natin si Wes bumuo dito ng Sea Halberd para nga naman doon para hindi magkaroon ng heal. Ito si Vriex pero may conceal play coming in. May kagat! Flicker in, pati deadly gash. At tignan mo naman yung mga pating hanggang dulo. Inabot at nilabas na nga ang mga altar. Ay, patay Tuloy-tuloy si ang pag-atake ng Smart Omega. JD, At nawala na nga ayun si na. Vriex. Tignan mo yung Torre papakulas. Wala na pala. Ubus na! Naubos na. And Barangay Smart Omega Neos took Game 1 dito sa kanilang serye against Blacklist Academy LTX. Ito yung Wow. sinasabi kanina ni Antianara dun sa kanyang cruise to victory. Slowly but surely. Slowly but surely. Agree Kailangan ako dyan. huminga pero tayo ay magkakari-boom-boom bells. Yan yung iniisip ko. Iniisip ko, ano ulit yung sinabi niya kanina. Yeah, Karibong Kari-boom-boom bells. And it Yan, works yan. wonders for Smart Omega Neos. Kasi kita natin yes lamang sa kills ang Blacklist Academy LTX. But unti-unti nila kinukuha yung mga objectives na kailangan Yung Torre. Although sige, bigyan natin yung turtle pero farm muna tayo ng kailangan natin. Kunin naman yung mga Torre, taas, gitna, at baba. Hanggang sa makuha na natin yung mapa. Pati yung nga yung Lord Oo. Tatlong uncontested Lords. Lahat napunta sa Smart Omega Neos. Kaya naman medyo in dominating fashion nila tinapos ang game number 1. Sa ito rin yung sinabi ng isang coach okay lang kahit hindi nakunin yung turtle. Basta sa amin yung major objective which is the Lord. Oo. Siyempre, in real life yun din naman Oo, gusto. kailangan natin Anuin si mo Lord. yung turtle sa buhay mo. Ito para ba pagka sinabi ka, kwento mo sa pagong, may magkukwento. Dito ka na. Lumalabas Lumalabas Pero pa tama kaya. naman. Pero ito na tayo para bigyan tayo ng magandang explanation. Ano nga ba nangyari? Pasa muna natin sa ating resident pretty girl, Antianara. Ganon. Cheese picks work rather, until it just doesn't. Yun ang pinatunayan sa atin sa Game 1 ng Blacklist Academy Lunatics when they fought against Smart Omega Neos, kung saan pinakita nila sa atin ang isa sa mga heroes na hindi natin madalas nakikita in our current meta. And if makikita lang talaga natin siya, dun lang talaga sa mga ranked games natin. And for me, what's the most interesting fact in this specific draft pattern from the side of Smart Omega Neos is they first banned the Diggy. Now, kung mag-RG kayo and matatagpuan nyo ang isang Diggy, usually, pinipair up siya with either a Freya or a Bruno. Bakit? Kasi unlimited yung second skill or yung spirit power coming from the Freya as long as meron siyang charge ng kaniyang passive. Medyo mahirap banggitin yung passive name ni Freya, kaya i-search nyo na lang. But yung passive ni Freya, as long as you have it, and nakukuha mo siya by endlessly killing the enemies, talagang makakas mo ng makakas yung second skill. And pinatunayan yon ng side ng Blacklist Academy when they took the early up until the mid game kasi sobrang sakit ng damage output coming from this Freya. 530 KDA, which means na yung entirely first half of the game won to them kasi nakakuha sila ng 2 turtles at gaya nga ng sinabi ng casters natin, they fell short in terms of being able to, kumbaga, panghawakan yung lead na meron sila. And kung titignan natin, because of the lack of the Diggy, ang ginawa ng side ng Smart Omega Neos, kumuha sila ng mga heroes na medyo unli ang crowd control. That's in the like of the Pain, the Brody, and as well as this Paquito. Tapos, on top of that, you have the Franco coming from Supermart. This means that essentially, maka-counter nila yung pag-ravage at pagmamaldita coming from this Freya. Kasi alam nila na the moment na magkamali ng pagpasok yung isang Freya, deads na siya. Shigpay na agad siya. And yun talaga yung naging proof kasi naging maganda yung pagkaka-rotate at pagkakaroon ng pagkakas ng ultimate coming from Riles Faramis. Ang ganda lagi na yung pagkakatiming niya ng Netherrealm, hindi na siya called Altar. Netherrealm na ang title ng kanyang ultimate. Kung titignan nyo sa Mobile Legends, and nakita ko siya dahil kay Mirko, yun na nga, Netherrealm.
ang ganda na kapag kinas niya yon, kahit merong presence ng isang Valentina, ng isang Kufra, nabubuhay yung the rest of his team. And dahil merong burst damage, merong splash damage coming from the real world, torn apart memory coming from the Brody, as well as yung deadly catch coming from the Bane, kahit gayahin yung Cult Altar, yung dating Cult Altar ng isang Faramis, nauubos yung life agad, yung second life agad ng side ng Blacklist Lunatics Academy. Pinatunayan lang talaga sa atin ng side ng Smart Omega Neos na for them, patience is key. They need to take everything slowly. They need to take everything surely but slowly because, as I've mentioned kanina, good things take time. But whoever paved the way for this is the one who casted the very wonderful ultimate Faramis, si Ryle. Ayoko siyang tabihan kasi parang magkasintangkad kami, no? Pero ang ganda nga ng pagkakakas niya lagi ng ultimate na nag-e-ensure na yung team niya ay laging mabubuhay. Walang masisipay sa kanilang side. And kung titignan din natin yung damage output niya, malakas talaga. Kasi one death lang siya. And considering na Faramis, no? Iniisip natin na kapag Faramis yung isa mong kakampi, dapat disposable ka. Kasi meron kang passive which ensures na mabilis kang mabubuhay. But Ryle still ensured na hindi siya madadeds agad-agad, hindi siya madaday agad-agad. At siya yung nagda-deal ng enough damage plus sustainability for the rest of his team. Kaya naman a very wonderful performance from Ryle as pinatunayan niya kung bakit nga ba, kumbaga parang veterano na siya sa MDL kasi nakita na natin siya nung first season natin. But towards the highlight, makikita natin how the early game really went to advantage of this Freya. Kung titignan natin, lagi lang siyang cast ng second skill niya. In fact, for the majority of the time, unstoppable siya. Ito yung first death niya kasi na-cast yung Deadly Hunt against this Freya. But after that, nagkaroon na siya ng isang additional death at isang additional kills, but he was stopped because of the very wonderful layering of skills as well as the endless crowd control plus patience and Smart Omega Neos taking things very slowly but very surely. Kung titignan din natin, no, medyo ang naging response ng Blacklist Lunatics Academy kasi ay, kumbaga, i-buff talaga yung jungler nila. Siya yung magiging core in a sense. Because of that, majority of the kills went to him. While Bullet, yung may Beatrix, ay medyo napag-iwanan in terms of gold kasi nasasakal siya sa rotation na ginagawa ng side ng Smart Omega Neos. Eventually, nag-wane down yung power ng isang Freya kasi nga, kung babalik tayo, ang ganda ng pagkakaban ng Diggy ng side ng Smart Omega Neos. In that sense, madali nang ma-counter out ang isang Freya. Kaya naman kung maglalaro ka sa RG, i-ensure mo na kung walang Diggy, ay talagang isuppress mo ang isang Freya. That's why, chikahin natin ang ating mga co-casters, Papa Kulas, and Ingan, kanina nyo pa ako pinagtatawanan.